Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog at video na naman tayo at saka idea at kaalaman. Bago ang lahat, bago tayo tumungo sa ating topic, please pakisupport po kami sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page at saka sa aming Instagram account. Para sa ganun guys is mas madami pa tayong maibahagi at mas madami pa tayong mapayuhan, mabigyan ng kaalaman at ideas kung ano man yung mga binabahagi ko about dito sa abroad. Lalong-lalo na sa mga OFW at saka DH. So, paki-share po sa mga followers ko, paki-share po itong mga videos ko sa inyong kakilala, lalo-lalo na yung mga gustong mag-abroad or nag-a-apply or nandito na sa ibang bansa. Para sa ganun is makatulong po sa kanila yung mga video na binabahagi ko po dito sa aming mga platform. So, yun nga guys, ang topic for today's video natin is, pwede ba tayong magluto ng sarili nating pagkain sa loob ng bahay ni amo? So, yung topic na yun guys is, katanungan ng isang followers natin sa Facebook natin. So, yun nga guys, ang idea ko or ang alam ko dyan is pwede or hindi pwede. Bakit? Bakit dalawa na pwede na nga, sasabihin mo pa na hindi pala pwede? Depende po kasi yan sa amo. At depende po kasi yan kung ano yung sinabi sa inyo ng amo po ninyo. Okay? Kasi dalawa talaga yan guys. Meron kasi yung amo na gusto, meron yung amo na ayaw nilang ipagamit yung kusina nila kung para sa sarili mo. Okay? May ganun po. Pero mas marami, ang alam ko is mas maraming pwede. Kasi bakit? Diskartehan nyo na lang guys. Huwag na lang ninyong ipahalata na nagluto kayo basta hindi naman kayo as in na magluto ng kung ano-ano, kung yung mga pagkain nyo lang ngayon, mga kanin, ganon, or kaya magprito lang kayo ng itlog, kasi yun yung gusto nyong ulamin, or yun lang talaga yung pwede nyong ulamin din, pwede, okay, pwede. Pero, meron kasi yung mga amo guys, na pinagbabawalan kang magluto ng sarili mong pagkain. Bakit ko nasabi? Kasi may mga kaibigan din ako, may mga kakilala din ako na hindi sila pwedeng magluto ng sarili nilang pagkain. Kung yung pagkain nila is niluto mo na at yun na talaga yung prefer mo na pagkain nyo is dun ka na lang talaga pwedeng kumain. Okay? Yun lang yung pwede mong kainin. Paano Miss Nar kung wala akong pagkain, tapos wala yung mga amo ko? Paano yon? Pwede kang magluto kung wala naman yung mga amo mo. Kasi may dahilan ka eh. Halangan naman gutumin mo yung sarili mo, day. Diba? Halangan naman na lumabas yung mga amo mo, hindi ka kain sa loob ng bahay. Ano, magpapagutom ka? Pagod ka? Nagtrabaho ka maghapon tapos hindi ka kakain? Common sense na po yun. Pwede kang magluto kung mag-isa ka lang sa bahay. Ang sinasabi ko is, kung may mag-e-extra na pagkain ka or may gusto kang kainin tapos ayaw talaga ng amo mo, so no choice ka. Kung hindi, bibili ka na lang sa iba. Ganun po yon. Meron naman yung mga amo kasi na nagsasabi sila na pwede kang magluto ng kahit ano na gusto mong ulamin or gusto mong kainin. May ganon. Okay? Pinangungunahan ko na kayo. Nakadepende kasi yan sa amo. Kung sasabihan ka ng amo mo na magluto ka kung anong gusto mong pagkain. Kagaya ng amo ko, nagsasabi siya lagi na magluto ka kahit anong gusto mo para makakain ka. Pero guys, wag nyo namang sanayin or wag nyo namang hindi porket sinabi naman ng amo ko, lutuin ko to, kahit hindi pala para sa inyo. Example, yung isda na binili ng amo mo na para sana sa kinabukasan or para sana sa dinner or ano nyo, tas niluto mo, inulam mo, magagalit yung amo mo.
'di ba? Syempre, bago mo lutuin, alam mo na kung ano ba talaga yung pwede mong lutuin. Kasi ako guys, ang dami naming pagkain dyan. Every Sunday talaga kasi is nagdadala sila ng mga gulay, ng mga prutas, lahat. Nagdadala sila. Pero hindi ako na, kahit sinabihan ako ng amo ko na pwede kang magluto, hindi ko yan ginagalaw hanggat hindi sabihin sa akin ng amo ko na etong ganito, yung karne na to, pwede mong ulamin, pwede mong lutuin, para sa'yo yan. O ganon. Yung isasabihin niya kung ano yung para sa'yo. Paano naman kung hindi niya sinabi na pwede mong kainin or ulamin yun? Magtanong po kayo. Wala pong mawawala sa inyo kung magtanong kayo. Kaya lagi kong sinasabi, lagi niyong dalhin si magtanong. Lagi niyo yan gagamitin na sa mga sitwasyon na magtanong kayo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot, huwag kayong mawalan ng confident. Magtanong kayo. Yan yung lagi kong sinasabi guys sa inyo, na magtanong kayo kung ano ba ang pwede nyong lutuin. Nagsabi naman ng amo mo na pwede kang magluto. So tanungin mo, ma'am, kung magluluto ako, anong pwede kong iluto dyan na para sa sarili ko? Kasi minsan kasi guys, kahit tayo yung namamalengke, hindi naman pwede na yung lulutuin mo mamayang dinner tapos gusto mo ng ulamin yun is uulamin mo. Syempre kung pinabili yun ng amo mo, hindi ka pwedeng basta-basta kumain. Pero kung ikaw naman ang namalengke tapos may extra ka namang binili, or example kasi ang ginagawa kasi namin dito pag kami ang namamalengke, minsan kasi guys is binibigay na ng amo yung ibabudget namin. Ibabudget namin ng 1 week or 1 day, may ganon. 1 week or 1 day or 1 month, ibibigay na yung pera sa inyo. Nakadepende na sa inyo kung paano nyo siya i-budget. Okay? I-budget nyo yun. I-budget nyo yun ng 1 week or 1 day. Tapos, nakadepende na sa'yo kung paano mo diskartehan ng makabili ka ng sarili mong pagkain. Kasi guys, kung hindi ka didiskarte, kung hindi mo aanuhin yung sarili mo, tapos ang kakainin mo, lulutuin mo is yung pinabili ng amo mo, natural magagalit siya. Kaya pag ikaw na mismo ang namamalengke, diskartehan mo na. Kung nandito ka na sa bansang Hong Kong or sa iba pang bansa, malalaman mo kung ano yung sinasabi kong diskarte. Diyan ka matututo, kasi ako, dito na din ako natuto, or sa Singapore ako natuto kung paano dumiskarte ng bumili ng pagkain na hindi galing yung pera sa akin. Kasi guys, may budget tayo. Sa mga amo natin, may budget sila na para sa pagkain natin. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 1,000 plus yung budget nila na pagkain para sa ating ng isang buwan. Yun yung alam ko. Ewan ko lang ngayon kung lumaki na ba, 1,000 plus, mga 1,200, basta 1,000 plus. Yun yung binabudget din nila guys, na para sa pagkain natin, na libre na pagkain natin. Pero minsan kasi is hindi natin nagagamit, pero hindi naman natin pwedeng kunin yun. Sukli niya, hindi pwede yun. Kasi nga, sila na nga ang bahala sa pagkain natin. Basta hindi naman tayo nagugutom, di ba? Yun lang yun. So, magtanong kayo kung pwede kayong magluto. Magtanong kayo kung ano yung pwede nyong lutuin. Magtanong kayo kung ano yung pwede nyong kainin. Okay? Magtanong po kayo. So, yun lang. Sana nakatulong ulit yung video natin na ito, at sana suportahan nyo po kami sa lahat ng aming platform, sa Facebook, sa YouTube, at saka sa aming Instagram account. At sana guys, may natutunan kayo ulit, or may napulot kayong idea, at pakishare po yung mga videos natin para mas malawak po yung mapayuhan natin or mabigyan natin ng mga idea at kaalaman. So, yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!